Magandang umaga sa inyong lahat mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Hesukristo na muli nating pinagkalooban ng pagkakataong magbukas ng ating mga mata sa umaga na ito sa espesyal na araw na ito ng Biyernes, ika-3 ng Marso. Ang bawat pagsikat ng araw ay patunay ng walang hanggang awa at pag-ibig ng ating Diyos na hindi kailanman tumitigil sa pagbibigay ng mga pagkakataong magbago, lumago at makasaksi para sa Kanya. Sa umaga na ito, nais kong batiin kayo ng buong init ng aking puso, hindi lamang bilang kapwa mananampalataya, kundi bilang mga kasama sa paglalakbay tungo sa eternidad. Ang bawat isa sa inyo ay mahalaga sa paningin ng Diyos at ang presensya ninyo dito ngayong umaga ay hindi pagkakataon lamang, kundi bahagi ng mahalagang plano ng may kapal para sa inyong buhay. Nawa ay makaramdam kayo ng mainit na yakap ng Diyos sa sandaling ito, sapagkat Siya ay narito kasama natin, handang makinig sa bawat bulong ng ating puso. Maraming salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng buhay, ng hininga, ng lakas at ng kakayahang manalangin sa umaga na ito. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng hamon na ating kinaharap kahapon, sa lahat ng pagsubok na dumaan sa ating buhay, ay nandito pa rin tayo. Buhay, umiiral at may pagkakataong magpuri sa Kanyang pangalan. Salamat dahil hindi niya tayo pinabayaan kahit minsan, kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating kaluluwa. Salamat dahil ang Kanyang mga kamay ay laging handa na saluhin tayo kapag tayo ay natitisod. Salamat dahil ang Kanyang pag-ibig ay walang kondisyon, walang hangganan, at walang pagsasawang ibinubuhos sa ating mga buhay. Ang umaga na ito ay regalo mga kapatid, at dapat nating tanggapin ito ng may pasasalamat at pag-asa sa ating mga puso. Sa araw na ito, nais nating pag-usapan ang napakahalagang tema tungkol sa kung paano hahawakan ng Diyos ang ating buhay, kung paano niya tayo gagabayan sa bawat hakbang, at kung paano niya ipapakita ang Kanyang himala sa ating mga buhay. Maraming beses tayong nakakaramdam ng takot, ng pag-aalinlangan, ng kawalan ng direksyon sa ating buhay. Maraming pagkakataon na parang wala na tayong maaasahan, na ang mundo ay masyadong mabigat para sa ating mga balikat. Ngunit sa araw na ito, nais kong ipaalala sa inyo na may Diyos na mas malakas kaysa sa lahat ng ating mga problema. Mas malaki kaysa sa lahat ng ating mga takot, at mas tapat kaysa sa lahat ng mga pangako ng tao. Ang Diyos na ating pinagsisilbihan ay hindi lamang manlilikha, kundi Ama na nag-aalaga, tagapagligtas na nagmamahal, at gabay na hindi kailanman nagkakamali sa direksyon. Ang ating bersikulo para sa umaga na ito ay matatagpuan sa Aklat ng Awit, 23:23-24, kung saan sinasabi, ang mga hakbang ng matuwid ay ginagabayan ng Panginoon at kinalulugdan niya ang kanilang landas. Kahit sila ay matisod, hindi sila lubusang mabubuwal sapagkat sinusuportahan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang kamay. Mga kapatid, ito ay hindi lamang mga salita na nakasulat sa papel. Ito ay buhay na pangako ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon mismo ang nagsasabi na Siya ay gumagabay sa ating mga hakbang. Hindi tayo naglalakad mag-isa. Hindi tayo gumagapang sa dilim ng walang ilaw. Ang bawat hakbang na ating ginagawa ay pinagmamasdan, ginagabayan at pinagpapala ng Diyos na walang kapantay. At kahit minsan sa ating kahinaan ay matisod tayo, ay mahulog tayo, ang pangako ay malinaw. Hindi tayo lubusang mabubuwal dahil ang kamay ng Panginoon ay sumusuporta sa atin. Anong napakagandang pangako ito para sa ating lahat. Kaya naman, mga mahal kong kapatid, sa umaga na ito, nais kong anyayahan kayong lahatin na makiisa sa akin sa panalangin ito. Buksan ang inyong mga puso ng lubusan. Ilayo muna ang lahat ng alalahanin, kahit sandali lamang.
Iwanan muna ang mga problema sa labas ng pintuan ng panalangin na ito at pumasok kayo na may bukas na espiritu, handang tumanggap ng mga bendisyon na inihanda ng Diyos para sa inyo. Hindi mahalaga kung nasaan kayo ngayon, sa inyong silid, sa trabaho, sa daan, o kahit saan man. Ang mahalaga ay nandito ang inyong puso, handa na makipag-usap sa ating Panginoon. Pakiusap, kung maaari isara ang inyong mga mata habang tayo ay nananalangin upang mas makatuon tayo sa presensya ng Diyos. At huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba pagkatapos ng panalangin ito upang malaman natin kung paano kayo pinagpala ng Panginoon sa araw na ito. Ngayon, magsimula na tayo. Mahal naming Panginoon, Diyos ng langit at lupa, Ama ng lahat ng lumalang, manlilikha ng lahat ng nakikita at hindi nakikita, kami ay lumalapit sa iyong presensya ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat at paggalang. Aming kinikilala na walang sinuman sa mundong ito na karapat-dapat na tumayo sa iyong harapan. Ngunit dahil sa iyong walang hanggang awa at sa dugo ng iyong anak na si Jesucristo, kami ay may karapatang tawagin kang aming Ama. Salamat Panginoon, salamat sa pagkakataong ito. Salamat dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, ng aming mga kasalanan, ng aming mga kabiguan, ay tumatanggap ka pa rin sa amin ng bukas ang iyong mga bisig. Ikaw ay Diyos na puno ng habag at kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Panginoon, salamat po sa umaga na ito. Salamat dahil binuksan mo muli ang aming mga mata upang makita ang kagandahan ng iyong paglikha. Salamat dahil pinagkalooban mo kami ng hininga ng buhay, ng lakas sa aming mga katawan, ng kalinawan sa aming mga isipan. Salamat dahil hindi mo kami binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng malinaw na pag-iisip. Salamat dahil ang iyong mga awa ay bago tuwing umaga, tulad ng sinasabi sa mga panaghoy ni Jeremias 3:22-23. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi kailanman nauubos at ang kanyang awa ay hindi kailanman natatanggal. Ang mga ito ay bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Panginoon, ngayong umaga kami ay nakakasaksi muli ng iyong katapatan. Nakikita namin kung paano mo kami inalagaan sa nakaraang gabi, kung paano mo kami pinrotektahan habang kami ay natutulog, at kung paano mo kami ibinangon upang harapin ang bagong araw na ito. Salamat, mahal naming Diyos. Salamat sa lahat. Aming kinikilala, Panginoon, na sa sandaling ito, dito sa lugar na ito, sa aming mga tahanan, sa aming mga puso, ay nandito ka. Hindi ka malayo, hindi ka Diyos na naroroon lamang sa langit at hindi nakikinig. Ikaw ay Emmanuel, ang Diyos na kasama namin. Ikaw ay naririto, nakikinig sa bawat salita ng panalangin ito. Nakikita ang bawat luha na pumapatak sa aming mga pisngi, nauunawaan ang bawat hinaing na hindi namin kayang bigkasin. Salamat Panginoon dahil sa iyong presensya. Ang iyong presensya ay nagbibigay sa amin ng lakas na harapin ang kahit ano. Ang iyong presensya ay nagpapawi ng aming mga takot. Ang iyong presensya ay naghihilom sa aming mga sugat. Kaya ngayon Panginoon, kami ay nananalangin na mas lalong ipahayag mo ang iyong presensya sa aming mga buhay. Hayaan mo kaming maramdaman ang iyong pagmamahal na hindi maikukumpara sa anuman sa mundong ito. Panginoon, sa umaga na ito, nais naming pag-usapan ang tema tungkol sa kung paano mo hawakan ang aming mga buhay. Alam mo, Diyos ko, na maraming beses kami ay nag-aalala. Maraming beses kami ay natatakot sa kinabukasan. Natatakot kami na baka hindi namin makayanan ang mga hamon na darating. Natatakot kami na baka maubusan kami ng lakas, ng pag-asa, ng mga dahilan para magpatuloy. Ngunit sa araw na ito, Panginoon, nais mo kaming paalalahanan na ikaw ay may kontrol, ikaw ay may plano, ikaw ay may layunin para sa bawat isa sa amin. Tulad ng sinabi mo sa Jeremias 29:11, sapagkat alam ko
Ang mga planong mayroon ako para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano upang kayo ay magtagumpay at hindi mapahamak, mga plano upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Panginoon, hawak mo ang aming kinabukasan, hawak mo ang aming mga araw, at dahil doon kami ay maaaring magpahinga sa iyong mga pangako. Ngunit Ama namin sa langit, kami ay umaamin din sa iyo ng aming mga kahinaan. Kami ay tao lamang, Panginoon, madaling matukso, madaling manlumo, madaling mawalan ng pag-asa. May mga araw na pakiramdam namin ay wala na kaming lakas na bumangon. May mga sandali na pakiramdam namin ay sobrang bigat na ng dala namin. May mga pagkakataon na naiisip namin na mas mabuti pang sumuko na lamang. Ngunit Panginoon, dito ka pumapasok. Dito mo kami sinasalo. Dito mo ipinakikita na ang iyong lakas ay nagiging perpekto sa aming kahinaan, tulad ng sinabi sa 2 mga taga-Korinto 12:9. Kaya na ngayon, Panginoon, kami ay humihingi sa iyo ng lakas. Palakasin mo ang aming mga tuhod na nanghihina. Patigasin mo ang aming mga kamay na bumabagsak. Bigyan mo kami ng espiritong walang sawang lumalaban, hindi dahil sa aming sariling galing, kundi dahil sa iyong kapangyarihang gumagawa sa amin. Panginoon, kami ay nanalangin para sa bawat taong nakinig ng panalangin ito. Alam mo, Diyos ko, ang eksaktong sitwasyon ng bawat isa. Alam mo kung sino ang umiiyak ngayong umaga dahil sa problema sa pamilya. Alam mo kung sino ang nag-aalala dahil sa kakulangan sa pinansyal. Alam mo kung sino ang may sakit na hindi gumagaling. Alam mo kung sino ang nakakaranas ng kalungkutan na walang malinaw na dahilan. Alam mo kung sino ang nakaramdam ng pagkakawalay sa iyo. Panginoon, para sa bawat isa sa kanila, para sa bawat isa sa amin, kami ay humihingi ng iyong pakikialam. Makialam ka, Panginoon, sa aming mga buhay ngayong araw na ito. Ipakita mo ang iyong kamay na gumagawa. Ipakita mo na ikaw ay buhay at aktibo sa aming mga karanasan. Nanalangin kami, Panginoon, na gabayan mo ang bawat hakbang na aming gagawin ngayong araw. Mula sa sandaling kami ay lalabas ng aming mga tahanan hanggang sa sandaling kami ay babalik, naway kasama namin ikaw. Sa bawat desisyon na aming gagawin, laki man o maliit, naway ikaw ang aming tagapayo. Sa bawat tao na aming makakasalamuha, naway ipakita mo sa amin kung paano maging instrumento ng iyong pag-ibig. Sa bawat pagsubok na aming haharapin, naway ipaalala mo sa amin na ikaw ay mas malaki kaysa doon. Panginoon, hawakan mo ang aming mga buhay, hindi dahil hindi namin kaya, kundi dahil gusto namin. Gusto naming ikaw ang may kontrol. Gusto naming ikaw ang gumagabay. Dahil alam namin na kapag ikaw ang namumuno, kami ay ligtas, kami ay protektado, at kami ay papunta sa tamang direksyon. Nais din naming hilingin, Panginoon, na palinisin mo ang aming mga puso mula sa lahat ng negatibong emosyon na sumasagabal sa aming relasyon sa iyo. Alisin mo ang galit na nakabaon sa aming mga puso. Alisin mo ang sama ng loob na matagal na naming dala-dala. Alisin mo ang pagkamuhi, ang inggit, ang katakawan at lahat ng kasalanang sumisira sa aming pagkatao. Panginoon, naway bigyan mo kami ng pusong tulad kay Kristo, pusong handang magpatawad, handang magmahal kahit na hindi ka mahal-mahal, handang magbigay kahit walang kapalit. Alam naming ito ay hindi madali, Panginoon, pero sa tulong ng iyong banal na Espiritu, alam naming posible ito. Ama namin, gusto rin naming sabihin sa iyo na kami ay nagtitiwala sa iyong plano kahit na hindi pa namin ito lubos na nauunawaan. Maraming beses, Panginoon, hindi namin maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay sa aming buhay. Bakit kailangang dumaan sa sakit? Bakit kailangang maghintay ng matagal? Bakit kailangang makaranas ng pagkabigo? Ngunit, Panginoon, alam naming ikaw ay may dahilan sa lahat ng bagay. Alam naming ang iyong mga pag-iisip ay mas mataas kaysa sa aming mga pag-iisip, at ang iyong mga paraan ay mas mataas kaysa sa aming mga paraan, tulad ng sinasabi sa Isaiah 55:8-9.
Kaya ngayon, Panginoon, kami ay nagsusuko ng lahat sa iyo. Tinatanggap namin ang iyong kalooban kahit na ito ay naiiba sa aming mga inaasahan. Nagtitiwala kami na ang lahat ng bagay ay magsasama-sama para sa kabutihan ng mga umiibig sa iyo, tulad ng nakasulat sa Roma 8:28. Nais din naming banggitin, Panginoon, ang mga taong espesyal sa aming buhay. Ang aming mga pamilya, ang aming mga asawa, aming mga anak, aming mga magulang, aming mga kapatid. Panginoon, salamat sa kanila. Salamat sa pagmamahal na ibinibigay nila sa amin araw-araw. Salamat sa kanilang suporta, sa kanilang pangunawa, sa kanilang presensya sa aming buhay. Nanalangin kami ngayon, Panginoon, na pagpalain mo sila ng husto. Protektahan mo sila sa lahat ng kapahamakan. Pangalagaan mo ang kanilang kalusugan, pisikal, mental, emosyonal at espiritual. Panginoon, naway lumago ang aming pagmamahal sa isa't isa. Naway mas maging matatag ang aming samahan. At naway sa gitna ng lahat ng pagsubok na darating, manatili kaming magkakapit kamay, sapagkat ang isang lubid na may 3 himaymay ay hindi madaling maputol, tulad ng sinasabi sa Mangangaral 4:12. Para sa mga asawa naming Panginoon, nanalangin kami na bigyan mo sila ng lakas at kalusugan upang gampanan ang kanilang mga responsibilidad. Naway palaging protektado sila sa lahat ng kapahamakan. Naway bigyan mo sila ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon para sa pamilya. At naway laging mainit ang kanilang pagmamahal sa amin at sa iyo. Para sa mga anak naming Panginoon, nanalangin kami na gabayan mo sila sa kanilang paglaki. Protektahan mo sila sa lahat ng kasamaan ng mundo. Turuan mo silang magmahal sa iyo ng buong puso. At naway gawing instrumento sila ng iyong pag-ibig at liwanag sa kanilang henerasyon. Para sa aming mga magulang, Panginoon, salamat sa lahat ng sakripisyo na ginawa nila para sa amin. Nanalangin kami na pagpalain mo sila ng mahabang buhay, kalusugan at kasiyahan sa kanilang mga araw. At para sa aming mga kapatid at kamag-anak, naway ikaw din ang gumagabay sa kanilang mga buhay. Panginoon, hindi rin namin makakalimutan na manalangin para sa kalusugan. Ang kalusugan ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan namin upang mabuhay ng ganap at maglingkod sa iyo ng buong lakas. Kaya ngayon, Panginoon, kami ay nanalangin para sa paghilom. Para sa lahat ng may sakit sa katawan, mga may sakit sa puso, sa kidney, sa atay, sa baga, may cancer, may diabetes, may high blood pressure o anumang uri ng karamdaman, nanalangin kami na ikaw ay gumawa ng himala. Ikaw ay Jehovah Rapha, ang Diyos na naghihilom. Ikaw ay may kapangyarihang magpagaling ng mga walang lunas na sakit. Hawakan mo, Panginoon, ang bawat bahagi ng kanilang katawan na may sakit. Gawing buo ang mga wasak. Palitan ang sakit ng kalusugan. At ipakita mo na ang medisina at doktor ay tumutulong lamang, ngunit ikaw ang tunay na tagapagpagaling. Para sa mga sumusuffer ng mental at emotional na sakit, Panginoon, nanalangin din kami. Para sa mga taong nalulumbay, nababalisa, nag-aalala ng labis o sumusuffer ng depresyon at iba pang kondisyon ng isip, naway dumating ang iyong kapayapaan na lampas sa pangunawa. Ang kapayapaang ito, tulad ng sinasabi sa Filipos 4:7, ay mag-iingat sa kanilang mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Panginoon, hawakan mo ang kanilang mga isipan at isipan ng kanilang mga puso na ang lahat ay magiging maayos dahil ikaw ay kasama nila. Panginoon, nanalangin din kami para sa kalayaan mula sa lahat ng pagkakaalipin na sumasakal sa aming mga buhay. May mga taong nakaalipin sa bisyo, sa alak, sa droga, sa sugal, sa pornografiya, at iba pang bagay na sumisira sa kanilang buhay. Panginoon, para sa kanila, nanalangin kami ng pagpapalaya. Putulin mo ang mga kadena na nag-uugnay sa kanila sa mga bagay na ito. Bigyan mo sila ng lakas na tumalikod at magsimula ng bagong buhay.
Ipakita mo sa kanila na sa iyo ay may tunay na kalayaan, tulad ng sinasabi sa Juan 8:38. Kaya kung ang anak ay maglaya sa inyo, tunay kayong magiging malaya. May mga taong nakaalipin din sa takot, takot sa kinabukasan, takot sa pagkabigo, takot sa opinyon ng iba. Panginoon, palayain mo sila. Ipaalala mo sa kanila na hindi ka nagbigay ng espiritu ng takot. Tulad ng sinabi sa 2 Timoteo 1:7, may mga taong nakaalipin sa nakaraan, sa mga pagkakamali, sa mga kasalanan, sa mga panghihinayang. Panginoon, ipakita mo sa kanila na ang mga luma ay lipas na at ang lahat ay naging bago kay Kristo, tulad ng sinasabi sa 2 mga taga-Korinto, 5:7. Para sa mga taong nag-aantay ng trabaho, Panginoon, kami ay nanalangin. Alam mo kung gaano kahirap ang maghanap ng trabaho ngayong panahon. Alam mo ang frustrasyon ng mga taong nag-a-apply pero walang tumatanggap. Alam mo ang pagkabahala ng mga pamilyang walang regular na kita. Panginoon, sa araw na ito, kami ay humihingi ng iyong tulong. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na walang sinumang makakasara. Dalhin mo sila sa tamang trabaho, sa tamang oras, sa tamang lugar. At habang sila ay naghihintay, bigyan mo sila ng pag-asa at pananampalataya na ikaw ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Para sa mga taong may trabaho, Panginoon, salamat. Salamat sa probisyon na ito. Nanalangin kami na sana'y mas magpala ka pa sa kanilang mga gawain. Bigyan mo sila ng karunungan, ng kasipagan at ng integridad sa lahat ng kanilang ginagawa. At naway gawing instrumento ang kanilang trabaho upang mapalaki ang iyong kaharian. Para sa mga negosyante, sa mga may sariling negosyo, Panginoon, nanalangin kami na pagpalain mo ang gawain ng kanilang mga kamay. Palaguin mo ang kanilang negosyo. Bigyan mo sila ng karunungan sa pakikitungo sa mga kliyente, sa mga empleyado, at sa lahat ng aspeto ng kanilang negosyo. Protektahan mo sila mula sa mga taong may masamang intensyon. At naway lagi nilang tatandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, kundi sa pagiging tapat sa iyo sa lahat ng kanilang ginagawa. Panginoon, nanalangin din kami para sa mga estudyante, mula sa elementary hanggang kolehiyo, mula sa vocational school hanggang graduate studies. Bigyan mo sila, Panginoon, ng karunungan na lampas sa kanilang edad. Ang karunungang ito, tulad ng sinasabi sa Santiago 1:5, ay dapat hilingin sa iyo at ikaw ay nagbibigay ng mapagbigay at walang pagsisisi. Bigyan mo sila ng focus sa kanilang pag-aaral. Alisin mo ang lahat ng distractions. At naway habang sila ay nag-aaral, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para rin gamitin ang kanilang kaalaman upang maglingkod sa iba at sa iyo. Para sa aming bansa, Panginoon, kami ay lubos na nanalangin. Alam mo ang kalagayan ng aming bayan. Alam mo ang mga problemang kinakaharap namin bilang isang bansa. Nanalangin kami para sa aming mga pinuno, sa presidente, sa mga senador, sa mga kongresista, sa mga alkalde, sa lahat ng nasa posisyon ng autoridad. Panginoon, bigyan mo sila ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon na makakabuti sa lahat. Tanggalin mo ang corruption sa gobyerno. Ilagay mo sa mga posisyon ang mga taong may takot sa iyo at may pagmamahal sa bayan. Para sa aming mga sundalo, pulis at lahat ng nasa security sector, nanalangin kami ng proteksyon. Bigyan mo sila ng lakas at tapang na tuparin ang kanilang tungkulin. At para sa lahat ng mga mamamayan, naway magkaisa tayo sa pagpapaunlad ng ating bansa, hindi sa pagkakasalungatan. Hindi rin namin makakalimutan, Panginoon, na manalangin para sa iyong iglesia. Hindi lamang ang isang denominasyon, kundi ang buong katawan ni Kristo sa buong mundo. Panginoon, palakasin ang iyong iglesia. Bigyan mo ang mga pastor, ang mga ministro, ang mga lider ng karunungan at tapang na ipakalat ang iyong salita ng walang takot. Pagalingin mo ang iglesia mula sa lahat ng dibisyon at away.
panatilihin mo itong banal at walang dungis. At naway ang iglesia ay maging tunay na ilaw sa mundong ito na nagdadala ng pag-asa, pagmamahal at kaligtasan sa lahat ng tao. Para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, ang aming puso ay umiiyak. May mga milyon-milyong tao sa mundo na hindi pa nakakarinig ng iyong pangalan. May mga tao na naligaw sa kanilang landas at hindi alam kung saan pupunta. May mga tao na naghahanap ng kahulugan ng buhay sa maling mga lugar. Panginoon, para sa kanila, kami ay nanalangin na ipadala mo ang mga ebanghelista, ang mga misyonaris, ang mga taong handang magbalik tanaw ng iyong pag-ibig. At kami rin, Panginoon, gamitin mo bilang instrumento upang magdala ng iba palapit sa iyo. Bigyan mo kami ng tapang na magbahagi ng aming testimonya, ng aming karanasan sa iyo upang ang iba ay makakita at maniwala. Para sa mga taong nanonood at nakikinig ng panalangin ito sa pamamagitan ng YouTube channel na ito, Panginoon, nanalangin kami na pagpalain mo sila ng husto. Alam mo ang dahilan kung bakit nila pinindot ang video na ito. Alam mo ang mga pangangailangan na nasa kanilang mga puso. Kaya ngayon, Panginoon, kami ay humihingi na tuparin mo ang mga pangangailangang iyon. Bigyan mo sila ng sagot sa kanilang mga tanong. Bigyan mo sila ng solusyon sa kanilang mga problema. At naway sa pamamagitan ng channel na ito, lalo silang lumapit sa iyo at lumago sa kanilang pananampalataya. At ngayon, Panginoon, nais naming pag-usapan ang praktikal na aspeto ng aming buhay, ang probisyon at pinansyal na pangangailangan. Alam mo, Diyos namin, na kami ay nabubuhay sa mundong ito kung saan kailangan ng pera para sa lahat ng bagay. Kailangan para sa pagkain, para sa tirahan, para sa edukasyon, para sa kalusugan, para sa lahat. At minsan, Panginoon, kami ay nag-aalala kung saan kami kukuha ng pera para sa mga pangangailangang ito. Ngunit sa araw na ito, Panginoon, nais mo kaming paalalahanan ng iyong mga salita sa Mateo 6:25-26, kung saan sinabi mo, "Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o iinumin, o tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa kasuotan? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nangongolekta o nag-aani o nag-iimbak sa mga kamalig, at gayon paman ay pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba kayo mas mahalaga kaysa sa kanila? Panginoon, tulad ng inyong pinakakain ang mga ibon, tulad ng inyong binibihisan ang mga liriyo ng parang mas lalo pa naming alam na aalagaan mo kami. Kaya ngayon, Panginoon, kami ay nanalangin para sa provisyon. Ibigay mo sa amin hindi ang lahat ng aming gustuhin, kundi ang lahat ng aming kailangan. Ibigay mo sa amin ang aming araw-araw na tinapay tulad ng itinuro mo sa amin na manalangin. Para sa mga taong nahihirapan sa pagbayad ng bills, sa paghanap ng pambili ng pagkain, sa pag-save para sa kinabukasan, nanalangin kami na ikaw ay gumawa ng paraan. Buksan mo ang mga pintuan kung saan darating ang pera. Magpadala ka ng mga taong tutulong at ipakita mo na ikaw ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay. Nanalangin din kami, Panginoon, para sa karunungan sa pamamahala ng pera. Maraming tao ang may pera, pero dahil sa kakulangan ng karunungan, ang pera ay napupunta sa mga bagay na walang halaga. Kaya, Panginoon, turuan mo kami kung paano maging mabuting katiwala ng lahat ng ibinigay mo sa amin. Turuan mo kami ng pagdidisiplina, kung paano mag-save, kung paano mag-invest, kung paano umiwas sa utang. Turuan mo kami ng pagbibigay na ang tunay na kayamanan ay hindi sa pag-iimbak, kundi sa pagbabahagi. Turuan mo kami na magtiwala sa iyo na hindi sa pera bilang aming tunay na source ng seguridad. At ngayon, Panginoon, nais naming gawin ang mga deklarasyon ng pananampalataya para sa araw na ito. Mga deklarasyon na batay sa iyong salita na may kapangyarihang gawing totoo ang mga ito sa aming buhay. Kami ay naniniwalang ang araw na ito ay araw ng mga bendisyon,
Ang araw na ito ay araw ng mga himala. Ang araw na ito ay araw kung kailan mo ipapakita ang iyong kamay sa aming buhay. Idinedeklara namin na ang lahat ng plano ng kaaway laban sa amin ay hindi magtatagumpay. Walang sandata na ilalaban sa amin ang magtatagumpay tulad ng nakasulat sa Isaiah 17. Idinedeklara namin na kami ay nakalampas sa lahat ng pagsubok, na kami ay higit pang mga nananaig sa pamamagitan ng Kanya na umibig sa amin, tulad ng sinasabi sa Roma 8:37. Idinedeklara namin, base sa Deuteronomio 28:13, na kami ay ulo at hindi buntot. Kami ay nasa itaas at hindi sa ibaba. Idinedeklara namin na ang lahat ng gawain ng aming mga kamay ay pinagpapala. Ang lahat ng aming pagsisikap ay magbubunga. Ang lahat ng aming pangarap ay matutupad sa tamang panahon. Idinedeklara namin na ang Panginoon ay aming pastol at wala kaming ikaluluko tulad ng sinasabi sa awit 23:1. Idinedeklara namin na ang Panginoon ay aming tanggulan, aming kuta, aming kanlungan sa panahon ng kaguluhan tulad ng sinasabi sa awit 46:1. Idinedeklara namin na walang masama ang mangyayari sa amin, walang salot ang lalapit sa aming tahanan dahil ang mga anghel ng Panginoon ay nag-iingat sa amin sa lahat ng aming mga daan tulad ng nakasulat sa awit 91:10-11. Idinedeklara namin na kami ay may kapangyarihan, pag-ibig at malinaw na pag-iisip, hindi ng takot, tulad ng sinasabi sa 2 Timoteo 1:7. Idinedeklara namin na kami ay makagagawa ng lahat sa pamamagitan ng Kristong nagpapalakas sa amin, tulad ng nakasulat sa Filipos 4:13. Idinedeklara namin na ang Diyos ay gumagawa ng lahat para sa aming kabutihan dahil umiibig kami sa Kanya, tulad ng sinasabi sa Roma 13:28. Idinedeklara namin na kami ay karunungan ng Diyos kay Kristo Jesus, tulad ng sinasabi sa bunang mga taga-Korinto 1:30. Idinedeklara namin na kami ay bagong nilikha kay Kristo. Ang mga luma ay nakaraan na, ang bago ay dumating, tulad ng sinasabi sa mga taga-Korinto 15:17. Idinedeklara namin na kami ay mga anak ng Diyos, at kung mga anak, mga tagapagmana din, mga tagapagmana ng Diyos at mga kapwa tagapagmana kasama ni Kristo, tulad ng sinasabi sa Roma 8:16-17. Idinedeklara namin na kami ay hinirang na lahi, isang maharlikang pagkakapari, isang banal na bansa, isang bayan ng Diyos, tulad ng sinasabi sa 1 Pedro 2:9. Idinedeklara namin na kami ay pinagpala ng lahat ng espiritual na pagpapala sa langit kay Kristo, tulad ng sinasabi sa Efeso 1:3. Idinedeklara namin na ang panalangin ng matuwid ay may malaking kapangyarihan, tulad ng sinasabi sa Santiago 1:16. Kaya ang panalangin ito, Panginoon, ay may kapangyarihan dahil sa dugo ni Jesus. Idinedeklara namin na ang bawat salita sa panalangin ito ay umaabot sa iyong trono at tumatalab sa iyong puso. Idinedeklara namin na ikaw ay tumutugon at ang iyong mga tugon ay mas higit pa sa aming hinahiling o iniisip, tulad ng sinasabi sa Efeso 3:20. At ngayon, Panginoon, habang papalapit na sa katapusan ng panalangin ito, nais naming magpasalamat muli. Salamat sa oras na ibinigay mo sa amin upang makausap ka. Salamat sa privilege na ito na lumapit sa iyong presensya. Salamat sa bawat sagot ng panalangin na alam naming darating. Salamat dahil pinakinggan mo kami mula sa simula hanggang sa katapusan ng panalangin ito. Panginoon, ang pasasalamat naming ito ay tunay at mula sa puso. Hindi dahil napipilitan, kundi dahil talagang kinikilala namin ang iyong kabutihan sa aming buhay. Ngayon, Panginoon, habang kami ay lalabas sa mundo at haharapin ang mga responsibilidad ng araw, nais naming italaga sa iyo ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. Ang bawat salitang aming bibigkasin naway pumapabuti sa iba. Ang bawat gawang aming gagawin naway nagpapasidhi sa iyong pangalan.
ang bawat taong aming makakasalubong, naway makita nila si Kristo sa amin. Panginoon, gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkasuklam, magdala kami ng pag-ibig. Kung saan may pagkakasakit, magdala kami ng kapatawaran. Kung saan may pagdududa, magdala kami ng pananampalataya. Kung saan may kawalan ng pag-asa, magdala kami ng pag-asa. Kung saan may kadiliman, magdala kami ng liwanag. Panginoon, habang kami ay nagtatrabaho, naway makita namin ang iyong presensya sa aming mga gawain. Habang kami ay nakikitungo sa iba, naway ipakita mo kung paano maging mapagmahal at mapagpakumbaba. Habang kami ay sumusubok mag-solve ng mga problema, naway bigyan mo kami ng creative solutions. Habang kami ay kumakain, naway ipaalala sa amin na ang bawat pagkain ay mula sa iyo. Habang kami ay nagpapahinga, naway sa pahinga na iyon ay makaramdam kami ng iyong kapayapaan. At habang kami ay babalik sa aming mga tahanan sa gabi, naway may testimonya kami kung paano mo kami ginabayan at biniyayaan sa buong araw. Nanalangin din kami, Panginoon, na patuloy mo kaming bantayan mula sa lahat ng kapahamakan. Protektahan mo kami sa mga aksidente sa daan. Protektahan mo kami sa mga tao na may masamang intensyon. Protektahan mo kami sa mga sakit at mga karamdaman. Protektahan mo kami sa mga spiritual attacks ng kaaway. Ilagay mo ang iyong mga anghel sa aming paligid upang kami ay bantayan sa lahat ng aming mga daan. At naway sa proteksyong ito, kami ay makauwi ng ligtas at makapagpasalamat muli sa iyo. Panginoon, nais din naming hingiin na patuloy mo kaming palaguin sa aming relasyon sa iyo. Huwag mo kaming hayaang maging complacent o maging self-satisfied sa aming spiritual journey. Laging bigyan mo kami ng gutom at uhaw para sa iyong presensya. Laging bigyan mo kami ng pagnanais na maging mas malapit sa iyo. Turuan mo kami kung paano manalangin ng mas malalim, kung paano magbasa ng Biblia ng may pag-unawa, kung paano maglingkod ng walang pagod. At sa prosesong ito ng paglaki, naway kami ay maging mas tulad ni Kristo sa aming karakter, sa aming gawi at sa aming pag-iisip. Panghuling-hiling, Panginoon, ay ang aming commitment sa iyo. Nangungako kami sa araw na ito na mamuhay para sa iyo, hindi para sa aming sarili. Nangungako kami na gawing priority ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, na alam naming ang lahat ng iba pang bagay ay idadagdag sa amin tulad ng sinasabi sa Mateo 6:33. Nangungako kami na huwag sumuko sa aming faith kahit gaano pa man kahirap ang pagsubok. Nangungako kami na manatiling tapat, manatiling matatag at manatiling nakatuon sa iyo hanggang sa katapusan. At ngayon, Panginoon, binibigyan mo kami ng bago muli, ng pag-asa, ng lakas, ng direksyon, ng pag-ibig. At tanggapin namin ito ng buong pasasalamat. Sisiguraduhin naming ang araw na ito ay hindi masasayang. Gagamitin namin ito upang magpuri sa iyo, upang maglingkod sa iba, at upang maging mas malapit sa iyo. Lahat ng mga ito ay aming hinihiling at idinadalangin sa makapangyarihan at banal na pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Mga kapatid, ngayong natapos na natin ang panalangin ito, nais kong anyayahan kayo na mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Sabihin sa amin kung paano kayo pinagpala ng panalangin ito. Ibahagi ang inyong mga testimonya kung paano gumagawa ang Diyos sa inyong mga buhay. Ang inyong mga kwento ay magbibigay ng inspirasyon sa iba at magpapalakas ng pananampalataya ng marami. Huwag kayong mahiya na magbahagi dahil sa pagbabahagi tayo ay nagdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos at pag-asa sa iba. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel na ito, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell upang hindi kayo maiwanan sa mga susunod na panalangin at mga mensahe. Ang bawat video sa channel na ito ay dinisenyo upang magdala ng espiritual na pagpapalakas at praktikal na gabay sa inyong buhay. Kaya't sumali sa aming komunidad at maging bahagi ng pamilyang ito na sama-samang lumalaki sa pananampalataya.
Nais ko ring hilingin na i-share ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, pamilya at sa lahat ng taong sa tingin ninyo ay makikinabang dito. May mga taong ngayong umaga ay nangangailangan ng pag-asa. May mga taong nag-aantay ng mensahe mula sa Diyos. At marahil ang video na ito sa pamamagitan ninyo ay magiging sagot sa kanilang panalangin. Kaya't huwag mag-atubiling ipamahagi ito. Sa simpleng act na iyon, kayo ay nagiging instrumento ng Diyos upang magdala ng bendisyon sa iba. At ngayon, habang kayo ay papasok na sa inyong araw, hayaan kong bigyan kayo ng huling bendisyon. Naway ang Panginoon ay magpala at mag-ingat sa inyo. Naway ang Panginoon ay magpaliwanag ng kanyang mukha sa inyo at magbigay ng biyaya sa inyo. Naway ang Panginoon ay itaas ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan tulad ng sinasabi sa mga bilang 6:20-26. Naway ang Diyos ng pag-asa ay punuin kayo ng lahat ng kagalakan at kapayapaan habang kayo ay naniniwala sa Kanya upang kayo ay umapaw sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu tulad ng sinasabi sa Roma 12:13. Lakarin sa liwanag ng Panginoon ngayong araw, maging malakas at matapang at laging tandaan na ang Diyos ay kasama ninyo saan man kayo magpunta. Hanggang sa muli, mahal kong mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon